A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to incorporate the date and time into a report using the checkbox in Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first open muna tayo ng ating mga Microsoft Excel. And in this presentation, I'm going to create a new sheet kasi dito sa sheet 1, ito yung example na ginawa ko kanina sa inyo sa introduction. And on sheet 2, dito natin ilalagay kung ano yung gagawin natin. So, kopyahin ko lang to para hindi na tayo tatagal, no? So, copy. I'm going to paste it here. So, I have here the task, the status, and the submission of date and time natin. So, I'm going to create at least this, ganito lang siya karami. Okay, so kung ilan yan. So, this will be task 1, task 2, and diretso na tayo hanggang baba. So, we have task 7. So, i-center ko lang siya. So, this will be our data. So, next is we're going to create our status. In creating that in status, the checkbox, make it sure mayroon kayong developer menu. If wala, punta kayo dito sa options natin, sa customize, then under more commands, no, under more commands, hahanapin nyo siya dito ang ating what they call this one, the developer, and i-add nyo siya dito sa kabila. So, para magkaroon kayo ng developer. If gusto nyo masundan, mayroon akong tutorial naman na paano natin inilagay ito, developer dito sa ating Excel. So, hanapin nyo lang sa video natin, sa mga videos, bisitahin natin ang channel natin at nandoon lang po siya. Okay, so next step natin na gagawin, lalagay tayo ng checkbox. So, click lang natin itong developer, then click insert, and piliin natin itong checkbox. Then, after that, ilagay lang natin siya dito. So, then after nyan, iayos lang natin. Then, burahin natin itong name dito. So, ang name na yan, so pwede nyo i-adjust using this button. And, i-click nyo yon sa loob. Then, press delete hanggang sa mabura ang checkbox number 1. Then, adjust nyo siya ulit kung gusto nyo. And, i-arrange nyo kung saan siya nakalagay. And, if contented na kayo, okay na po yan. So, select nyo na po. So, click nyo na po siya sa labas. The next step natin is punta tayo dito sa cell natin. Select the cell. And, i-drag natin pababa para lahat sila na cell natin magkakaroon na ng checkbox automatically. So, ibig sabihin, pwede na tayo mag-checkbox dito. Okay. Next step natin, select natin ang cells natin, and sa baba ng sheets natin, i-right click nyo po siya, click nyo yung view codes. Then after that, i-type po natin under view codes, no? So ito yon. So in view codes natin, let's say code, ito ba yon? So VB, yes, this one. So, ito. So, right-click natin ito. Right-click natin. Then, click Insert and select the module. Kasi, dalawa ang VB ko dito. Isang 1 at saka isang itong una. So, dalawa kasi, di ba, may sheet 1, sheet 2 tayo. So, kung sheet 1 lang kayo, isa lang ang lalabas dyan. No? Dahil sa akin dalawa ang sheets ko, kaya hinanap ko pa siya. So ito yung nagawa ko sa una, ito yung ginagawa natin ngayon, so sa sheet 2. So next step natin dito, right click nyo yung module, click insert and select the modules. So ito na yung module 2 natin. So kung ayaw nyo mag-create, kung wala lang yung module kung ayaw nyo mag-create dahil mayroon na nakalagay na module 1, no? So dito pwede na natin i-type ang codes natin. So, i-type nyo lang siya
sub spacebar checkbox underscore date underscore stamp open close parenthesis, then type natin dim checkbox chk box space as checkbox, enter, then set chk box equals active sheet dot checkboxes open parenthesis application dot color, then close parenthesis natin siya, then with spacebar chk box dot type natin top left cell dot offset open parenthesis na, so ilagay natin dyan 0, 1, then close parenthesis, then another enter, then click the tab, and if chk box dot value is equals to x1 off, then that value is equals to double quote, then else that value is equals to date spacebar ampersand spacebar double quote spacebar double quote spacebar ampersand and spacebar time, then enter, and if, then enter ulit, then end with, dahil in-end natin itong with command and itong if statement, with statement and if statement, so end if and end with, then after po nyan copy lang natin siya, then close natin ulit, then after po nyan ang next step po natin, punta tayo ulit dito sa ating home, then click natin itong search and select the selection pane, and i-click nyo po lahat ito. So itong options na ito para ma-select po lahat nyan. Okay, so click nyo po yan by pressing control keys, then i-click nyo lang po lahat para ma-select. Then after po nyan, i-right click nyo po itong box, yung checkbox natin, then select the macro. Okay, so dito pakita ko lang, no, pag wala kayong nakikita dito, so i-click nyo lang po itong new. Okay, so magki-create tayo, no? So i-click ko lang new, then lalabas po ito, then i-paste nyo po yung ginawa nating code. So ang problem, ang ano lang ho, mayroon na po tayong nakalagay dito, kaya hindi na po natin siya i-paste. Then right click lang natin siya, then select ang assign macro, and piliin lang po natin yung macro natin. So this is the one, so check back date time stamp, then click OK nyo lang siya. Then after po nyan, select nyo na, i-click nyo na po sa labas. Then pag kinlik po natin yung mga box, so mapapansin nyo sa ginawa natin ay na pag kinlik natin dito sa task 5, hindi po nag-assign dito sa labas, nasa taas po siya. So burahin po natin yung box natin ulit, then delete natin yon. So iaayos natin siya. Paano gawin yon? Click nyo lang ulit lahat dito sa selection pane, then right click nyo, tuturuan ko lang kayo paano ayusin to, talagang sinadya ko po siya. Then balik po tayo dito sa macro, then select po natin itong pinili natin kanina, then click edit,
And ito lang po yon. Papalitan nyo lang po itong 0, 1 into 1, 1. No? So, palitan nyo lang po yan. Then, close na natin siya. And, right-click natin ulit. Sa sign macro, piliin natin siya ulit. And, click OK. So, pansinin nyo ha. Pag kinlik ko na siya, tapat nyo na ho siya. So, ganun lang po kadali kung paano gawin ang ating activity or ating tutorial for today is yung kung paano gamitin, no? Paano i-incorporate ang ating date and time sa ating mga report using the checkbox dito sa ating Excel. So, pwede na natin i-close itong selection pane ngayon dahil nagawa na natin siya. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.